Good morning, church. Praise God. Thank you, worship team. Please be seated with the wonderful presence of God. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Handa na po ba tayo? Handa na ba ang ating mga spirito? Ihanda mo ang iyong puso at ang iyong sarili kasi ito yung time, ito yung season of God of strengthening our foundation for enlargement. Ito yung panahon ng Panginoon. Season. Now is a season of God. Sabihin mo sa iyong katabi, season ng Diyos sa iyo ngayon. Oo, panahon ng Panginoon sa iyo ngayon. At that season of God is a strengthening season. Strengthening season, bakit yung series ng wilderness na ating pinag-usapan at yung purpose ng wilderness is to enlarge and increase your capacity. To test our container, to test our capacity, to test ang season kung ikaw ba'y mag-uugma sa kanyang panahon. Napakahalaga na maunawaan natin ito na we are now of God, we are now in a season of God, strengthening our foundation for enlargement. Kaya ang aking ibibigay ngayong mensahe is, my need for enlargement. Sabihin mo sa iyong katabi, my need for enlargement. Ano yun? Pangangailangang lumawak. Yon ng Tagalog. Pangangailangang lumawak. Pangangailangang lumawak. At bakit ba tayo kailangang lumawak? Kailangang lumawak. Bakit ba tayo kailangang lumawak? Bakit ba natin sa ating mga sarili ay matuklasan yung paglapad, paglalim, pagtaas, paghaba, sabi ng Ephesians. Paano ba natin makita, bakit ba natin ito kailangan? Sa pananampalataya, sabi dito, may need for enlargement. We are now in a season of God strengthening our foundation for enlargement. And your foundation is in your heart with the revelation of who you are. Your foundation, yung foundation mo na yan, ay yan yung nasa puso mo. Yan yung nasa pagkatao mo. Sino ka? Ano ka? At hindi po ang enlargement ay ang iyo lang na influence. Hindi lang po ang enlargement ay ano lang yung iyong natapos. Hindi po ang enlargement, hindi lang po yung enlargement ay ano lang po yung iyong simbahang kinaaaniban. Dahil malaki ang simbahan, akala mo malaki ka na rin. Hindi po ang enlargement ay matutukoy kung ano yung laki ng iyong paligid. Hindi nangangahulugan malaki ang scope ng iyong influensya o malaki ng scope ng iyong kinaaniban ay malaki ka na rin. Nakikisakay ka lang sa laki. Pero ang totoo, ano ba talaga ang totoong salitang enlargement? Ano ba talaga ang totoong enlargement? Wow, are you ready for this? Handa ka na ba? Hallelujah. Ihanda mo ang iyong puso. Ihanda mo ang iyong espiritu. Ihanda mo ang iyong pagkataong panloob. Kasi dito ngayon natin makikita bakit kailangan natin at bakit ang enlargement is very needed. Kasi marami na tayong pinagdaanan. Bakit marami tayong salitang setbacks? Bakit tayo ay hindi nakakarating doon sa ating gustong marating? Nakuha mo naman yung trabaho. Nakuha mo naman yung gusto mong makuha. Pero bakit pakiramdam mo hindi ka fulfilled? Satisfied ka lang.
Satisfied ka lang, pero bakit parang may kulang? Satisfied in the sense kasi busog ka. Sinong naniniwala na pwede kang busog pero hindi naman siguradong ikaw ay malusog? Totoo hindi? Ilang beses ka nang kumain ay laman din ng tiyan yan. Ilang beses mong sinabing laman din naman ng tiyan yan. Pero ang tanong, lumaki lang naman ang bewang mo, pero nagagarantiya ba na malusog ka? Hello? Oh, yun, tingnan mo, napakahalaga ang salitang paglawak. At ang paglawak, hindi yung paglawak ng bewang, paglapad pala. At pag-abante ng iyong tiyan. Lumapad ka lang externally, pero internally ba talaga ay lumawak yan? Hello? Hindi pa tayo nag-uumpisa mo ka. Kaya enlargement is badly needed. Sabi ng Psalms 119 verse 32. Ba't napunta na ako sa number 1 agad? Doon muna tayo anak sa umpisa. Hallelujah. Technical yan. Naintindihan ko. Naintindihan ko yung technical. Ha? Shh. Kasi magandang nakikita nyo at the same time naririnig nyo. Di ba? Magandang nakikita nyo kasi gumagana ang mga senses natin. Dalawang senses. Senses of seeing and senses of hearing. Pero ngayon, dalawa lang munang pagganahin natin, ha? Hindi yung senses of talking, ha? Ako muna magtutok. Pwede ba yung katabi mo, sabihin mo, tahimik ka muna, ha? Oo. Di ba? Tahimik muna. Kaya nga yung ating mga tayo, binigyan ng dalawang tainga para mas malawak o mas madalas ang pakikinig at bihira ang pagsasa. Oo, di ba? Kaya di ka ba nakapansin yan? Na dalawa yung tainga mo? Ibig sabihin, dalas-dalasan mo ang makinig kaysa puro ka magsalita. O, di ba? Dalas-dalasan mo talaga yan. Kaya yung senses na yan, pag yan ay naitama, ay tatamaan ka ng magandang biyaya. O, di ba? Tatamaan ka. Okay, sapul ka sa magandang sa pagpapala. Di ba? Now, ngayon, sabi ng Psalms 119 verse 32, sabi ni David dito, I will run the course of your commandments. I will run the course for your commandments, for you shall enlarge my heart. O, kita mo, heart enlargement pala to. Sa medical science, di maganda ang heart enlargement. Pero sa spiritual, sabi ni David, for you shall enlarge my heart. Alam mo, napakahalaga ito. You shall enlarge my heart. You shall enlarge my heart. Sabi niya, I will run the course of your commandments. Ako, sabi niya, sabi ni David, magkukumahog akong habulin ko talaga ang takbuhin ng iyong mga salita. Kung saan dadaloy ang iyong mga salita, iyan ay aking talagang hahabulin. I will run. Hindi sinabing I will walk. I will run the course of your commandments. For you shall enlarge my heart. You shall, hindi optional. You shall, sisiguraduhin mo, kasi sisiguraduhin mo na ang aking puso ay iyong palalawakin. Ang aking puso ay iyong palalawakin. Kasi bakit? David, sinabi ito ni David para magkaroon ng yung emotional capacity niya. Yung emotional, the faster and the speeder, we are able to obey doon sa trabaho ng Panginoon, doon sa gawain ng Panginoon, ay makikita mo the larger din o the larger na ang iyong emotion maaayos yan.
Kasi napakahalaga yung capacity kapag nag-obey tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Kapag ito'y atin talagang pinursige, ay maniwala ka, wala pong pagsala na ang pagpapala ni Lord ay wala pong pagsala, di po magmimintis yung pagpapala ni Lord sa iyo. Ang kailangan lang natin dito, enlargement. Ano ang meaning ng enlargement? Ang meaning ng enlargement is to increase in capacity. Increase in capacity or increase your container. Kuha ka ng malaking container. Ang meaning ng capacity or enlargement means increase in faith with large expectation. Increase in faith with large expectation. Mag-increase ang iyong paniniwala. Kaya nga sabi ni Lord, sabi ng panalangin, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Because why? Yung ating pananampalataya determines your action. Yung paniniwala mo ang nagpapakilos ng iyong paa. Ang paniniwala po ang nagpapakilos ng kamay. Ang paniniwala po, bakit ka manunood ng isang sine o palabas? Kasi nakakita ka ng teasers, nakakita ka ng commercial, at naniwala ka sa commercial. Kaya nga naman inihanda mo ang bulsa mo, ang paniniwala mo, ang nagtulak sa iyo. Bakit ka maghanda sa bulsa mo? Kasi mayroon kang panonoorin next week. Ang paniniwala ay bumubukal yan sa iyong pagkatao. At pagbukal yan sa iyong pagkatao, yan ay gagalaw, magtutulak ng kamay mong gagawin mo kasi yan ay paniniwala. Ang paniniwala, increase, enlargement means increase in faith with large capacity or with large expectancy. The third meaning, increase in vision. Ang salitang enlargement means increase in vision. The word vision means word. Increase from the word of God. Increase with the word of God. Increase with what God is telling you to do. Increase with God's instruction. Mag-i-increase sa iyong isipan, sa iyong pananaw, sa iyong kaisipan, sa iyong sarili. Lalawak ang kanyang mga utos. Because why? 1 Chronicles chapter 16 verse 15. That His commandment, His covenant is a set of words. His commandments is a set of words. That's why you need to increase in your vision. Increase in your vision. Ito po ay running with the race or running with the journey because of the task that God gave you. Hindi ka lang ikaw ay lalamya-lamya. Kailangan mong tumakbo. Kailangan mong magkukumahog. Kailangan mong mabilis. Kailangan mas matulin ka kay kahit kanino pagdating sa gawain ni Lord. Matulin ka. What is enlargement? Meaning of enlargement? Increase in your capacity. Yung capacity is your maximum ability. Mag-increase ang abilidad. Mag-increase, be the master of all. Be the jack of all trade and master of all, not master of none. Be the jack of all trade, be the master of all. Kailangan maging master of all ka, wag yung master of none. Kaya nga napakahalaga ang enlargement of heart. Napakahalaga kasi alam mo bakit? Kasi pag once bumaba ang Panginoon, kailangan mong maging handa ka. Dahil pag kinapos ka, kapag ang glory ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay bumaba at hindi nag-match, hindi nagtugma ang iyong capacity, ano ang mangyayari? Sasabog ka. Gaya ng ilaw na to. Yung ilaw na yan, ang ilaw na yan, yung capacity lang i-handle niyan para siya umilaw, ay kailangan ng 220 volts. Kapag ang kuryente na dumadaloy ay galing yan doon sa planta, at wala pong transformer
para i-diffuse, para yan ay lagyan ng voltage supply, power supply, isang supply na magtutugma kung ano ang kanyang kakayanan na pwedeng ilagay diyan. Walang transformer. Mga kabangers, church. Mga anak ng Diyos, sa palagay mo, kapag 1,000 volts ang ilagay dyan, ano mangyayari? Alam mo kung bakit maraming mananampalataya, bakit ang Diyos nagpipigil na basta na lang ibigay ang blessing? Hindi dahil ang Diyos ayaw kang i-bless. Gusto ng Diyos i-bless ka. Kaso lang, ang tanong ko, ano ang iyong capacity mag-handle ng blessing? Kaya napakahalaga ang enlargement. Napakahalaga ng paglawak ng iyong container. Napakahalaga ng pag-increase ng iyong paniniwala. Mag-increase ng iyong pananaw. Napakahalaga na huwag kang makitid, huwag kang narrow-minded, huwag kang complicated. Huwag ka talagang hindi mo maging komplikado, hindi magiging narrow-minded. Kaya napakahalaga, enlargement is badly needed. Kaya nga po, yan yung number one name, enlargement is badly needed. Kaya sabi niya sa Proverbs 4:23, guard your heart. Guard your heart with all diligence. Diligence ang sinasabi ha. Ibig sabihin ng diligence, mayroong kasipagan, walang katamaran diyan. With all diligence is something that you need to work it out with fear and trembling. You have to work it out. Hindi to automatic. Kasi si Lord naintindihan naman ako. Sinong laging nagsasabing ginagamit niyang naunawaan naman ako ni Lord? Talagang siguradong naunawaan ka. Pero ang hindi mo naunawaan ay yung capacity mo ay hindi nagtutugma kapag dumating ang pagpapala. Hindi problema ang pagpalain ka. Bigyan ka ng maraming pera. Pero kung bibigyan ka ng maraming pera, wala ka na sa simbahan ngayon. Kaya mas mabuti minsan, wala ka munang pera. Kasi kahit papaano, nakikita pa kita. Pastor Dong naman, siguro nananalangin hindi kami magkapera. Alam mo, mas mabuti pa minsan wala ka muna. Kaysa magkaroon ka, nasasabog naman ang buhay mo. Alam mo ba, kapag ang pera kasi may boses yan. Walang problema sa pera, yung tumanggap ng pera. Alam mo ba, kapag depende yan sa kalagayan ng puso, sa sukat ng puso. Sa sukat ng puso, pag sinabing sukat ng puso, kakayanan. Sukat ng kakayanan. Sukat ng motibo, sukat ng inclination, sukat na merong naka-imbak diyan. Mamaya pa sana to pero okay lang. Sukat na merong ka. Kaya napakahalaga kasi ang pera po, mga kapatid, may boses yan. Kapag ano yung nasa loob mo, kapag yan ay evil, sa loob mo, pag ang puso mo puno ng kasamaan, sa palagay mo ba, kapag nagkapera ka, saan magagamit ang pera? Kapag ang puso ng lalaki na yon, puso o ng babae na yon, kapag puso meron siya ay masama, at kapag yan ay nagkapera at mabisyo yan, ano ang pipila sa bahay niya?
noong wala ka pang pera, pag masama ang puso, pag ang puso ay ay puno ng bisyo, puno ng kasiyahan, saklaw, nasakop ng kasiyahan ng mundo. Yung wala pa ng pera, kapag wala pa yung pera, ang kanyang kakayanang ibili ay 4 kantos muna. Di ba? Kasi mura. Sa probinsya naman, patuba-tuba lang. Tuba lang pare, yun alam mo, langit. Ang langit sa kanila, yung may usapang, wow, langit. Usapang kanto. Pag wala ang pera, tuba-tuba muna o 4 kantos lang muna. Pero kapag magkapera, ano sa tingin mo? Alam mo na ngayon, case-case na yan. Kasi may kapasidad. Case-case na yan. Kasi meron siya. Kaya pipila din kapag ano yung nasa loob ng puso niya, di nyo namamalayan. Kung ano ang nasa loob ng puso niya, yun kapag ano yung meron din kapasidad na meron sa kamay niya, yung nasa kamay niya, magsiserve yan kung anong nasa puso niya. At kapag may pera yan, kung nasa puso niya ay pagkababaero, maniwala ka. Pipila talaga ho yun. Kapag nasa puso niya ay lalakero, lagi na lang lalaking binabanatan. Kapag nasa puso niya, buti nga nagsimba, hindi nagsumba. Kasi kung ano ang nasa puso niyo, kaya nga mga kapatid, church, kaya nga napakahalaga ang enlargement, badly needed enlargement for God's heart. Enlargement of God's heart. Alam niyo po ba, sabi ng Proverbs 24:10, if you faint in the day of adversity. Kaya nga, if you faint, kaya nga napakahalaga, guard your heart with all diligence, kasi lahat ng nandoon, yan bumubulwak, springs of life. Kaya nga kung ikaw, if you faint in the day of adversity, kapag ikaw ay napagod, nabuwal sa panahon ng kasakuna, adversity, your strength is small. Saan nga makita na meron bang malaki o maliit na lakas? Bible lang ang merong nagsabi niyan. Malaki o maliit na lakas. Kapag ikaw ay sa sakuna, sa gitna ng sakuna, ikaw ay nanlupaypay. Sa gitna ng sakuna, ikaw ay bumagsak. Sa gitna ng sakuna, ay ganito ang nangyari, negative. Ang tawag ng Bible, your strength is small. Bakit ka sumemplang sa pangyayari sa buhay mo? Because nagpapatunay lang na ang iyong lakas ay mahina. Ang iyong lakas, di ba sa natural nating salita, mahina at malakas lang? Pero ito, maliit at malaki. May sukat. Tama nga naman. Pag may sukat, ibig sabihin yan, kapag ikaw laging nagpa-practice, yung muscle mo lalaki, mag-i-increase din yung bigat na yung binubuhat. Kasi lagi ka nagpa-practice. Kaya nga, enlargement is badly needed na kailangan mong mag-practice. Kailangan mong i-practice what you have heard. Sabi ng Philippians 4:9, what you have heard, what you have learned, what you have seen, what you have heard, what you have received, what you have learned, what you have seen in me. Ang Bible nagsasabi, practice these things, Philippians 4:9. Practice these things and the God of peace will guard your heart. You will not faint. Hindi ka manlulupaypay because the God of peace guarding your hearts. Ang Bible ay nagsasabi, practice.
what you have learned, what you have received, what you have heard, what you have seen in me, what you have seen in me, apat na bagay yon. What you have seen in me, meron pong person of the vision doon, meron pong person of the word, meron pong church seen in me. May mapagkakakitaan kang modelo. May example ka sa harap mo. Hindi lang yung may narinig ka, hindi lang yung may natanggap ka, hindi lang yung may receive, heard. Natutunan ka. Kung wala yung pang-apat, what you have seen in me, kulang po yun. Kaya marami na ngayong may tinanggap, may natutunan, may narinig, hanggang doon lang sila. Pero saan tumigil yung kanilang narinig? Sa sarili lang nila. Umikot lang sa four corners of themselves. At blessed din naman sila sa church. Pero di nila alam, nag-maintain lang sila. Ginawa lang nilang pacifier ang church. Pampalubag ng loob. Gumaan ang loob pagkatapos magsimba. Kinabukasan, may problema. Katapat ay biyanan. Biyanan lang pala ang magpapakalas sa'yo sa maganda mong araw. Manugang lang pala ang magpapakalas sa'yo sa mapayapa mong oras. Hey, ang problema nandyan lang sa tabi mo. Huwag kang lalayo ng titingnan. Kaya napakahalaga ang salitang enlargement. Napakahalaga. Enlargement is badly needed. Kasi sa 2 Kings chapter 6, verse 1 to 6. Kaya nga po kapag ang ating puso ay tama, kapag ang ating puso ay talagang mayroong tinatawag na pamantayan ni Lord, standard na galing kay Lord, kung ang puso mo ay mabuti, righteous, ano sa tingin mo pag nagkapera ang righteous? Pag nakapera ang matuwid, saan mapupunta ang pera? Magagamit sa mali o magagamit sa tama? Kapag nagkapera ang masama, magagamit sa matuwid o magagamit sa masama? Magagamit lang sa mabuti. Magkaiba po yung mabuti at matuwid. Mabuti na tumulong. Pero yung motive, di ko alam. Pero yung tama ay tama, pati motive at nagsasalita ang action. Nagsasalita, kaya action, God is more interested with our action than your intention. Kaya maraming nagsasalita ngayon, mabuti naman yung intention ko. Bakit ganito masama ang nangyari? Totoo, hindi. Tama, mali. Kaya nga, God is more interested with your action than your intention. Kasi yung intents of the heart is based on what you see. Is based on what is based on the capacity, in the capacity of your spiritual being. Kaya dito, sabi ng 2 Kings, and the sons of the prophets said to Elisha, ito na, see now. Sabi niya, tingnan nyo ngayon, the place where we dwell with you is too sobrang liit para sa atin. Hindi lang po to individual, para sa atin. Gaya ngayon, ang dami natin, paliit na ng paliit ang lugar. Gaya ngayon, dami na natin, paliit ng lugar. At dadami pa ito. Dadami pa ito ng gusto. So, kung makikita nyo po, yung enlargement is badly needed. Ito yung sons of the prophet. Sons of the prophet, the place is too small for us. At sabi sa verse 2, please let us go to the Jordan and let every man take a beam. Take a beam. Paano ba basahin yan, ha?
beam. Tulungan niyo ako. Kayong mga nakikinig ng aking English. Pasensya na kayo. Hallelujah. And sabi doon, and let every man take a beam from there, and let us make there a place where we may dwell. Let's build a place. Mayroong lugar na tayo itatayo. Kasi kailangan nating itayo. Kailangan nating buuin. Kailangan natin sama-sama, let us go. Let us go. This is the part of the enlargement. Kaya makikita nyo, may need, small for us. May need na ayusin, small for us. Napakaliit na sa atin to. Kailangan na natin, let us go. So, ibig sabihin, hindi lang to individual. Ito ay isang klase ng corporate, isang klase ng sama-sama, hindi lang personal na buhay. Sama-sama. Then, one said, please consent to go with your servants. And he answered, I will go. Ang lingkod ng Diyos, I will go. Hallelujah. So he went with them, and when they come to the Jordan, so sumama sa kanila, at nung dumating sila doon sa Jordan, they cut down trees, but as one was cutting down a tree, habang siya ay nagpuputol ng mga sanga o ng kahoy, the iron axe head, yung palakol, fell into the water. Fell into the water. And he cried out and said, alas, master, for it was borrowed. Hiniram ko lang ang palakol na yun. Sinong naniniwala na marami kang nawalang hiniram? At saan mo bandang nawala yun? Sabi ng lingkod, so the man of God said, where did it fall? Napakahalagang ikaw ang nawala, kailangan mong malaman saan ka nahulog. Saan mo nawala? Saan ka ba nawala? At saan ka rin ba nagwala? Ha? Naniniwala ba kayo palakol ay pangtaga yan? Hindi pantaga ng tao. Pantaga ng kahoy. At sabi niya, where did it fall? And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there, and he made the iron flute. Di ba, nung nalaman ang lugar, ipinakita ang lugar, so, anong ginawa niya? Siya ay kumuha ng kapirasong sanga, at itinapon niya doon sa tubig. Saan ka makakita na sanga yung itinapon sa tubig? Yung palakol na mabibigat ay bigla na lang lulutang. Alam mo ba, mukhang naalala ko to nung si Jacob. Naalala ko to si Jacob. Si Jacob din po, kasi si Laban lagi siyang iniisahan ng kanyang biyanan. Alam mo ba, ang sabi ba naman ng biyanan, ang sabi ng biyanan na kapag ang lahat ng mga lubos puti at lubos itim ay akin. Kapag yan ay batik-batik, sabi niya kay Jacob, sa'yo. Ang problema, kasi ang tupa ay ang kadalasan, ang anak ay puti. Ang mga anak ay itim. Kung hindi puti, itim. Biglang sasabihin ba naman, nilaban na biyanan niya na tuso na gustong mang-isa sa kanya. Ngayon, kung gusto mo ng parte at gusto mo naman talagang partehin yung inheritance mo, ngayon, ang iyo ay batik. Di ko alam, siguradong dalawa lang siguro batik doon.
Walang sinabi doon kung anim ang batik. Siguro lahat puro halos puti at itim. So ano kayo nang naiisip ni Jacob? Ako, Panginoon ko, paano to? Paano ang mana ng aking magiging anak? Ng aking pamilya? Alam mo, si Jacob, tinuruan ng Panginoon, tinuruan ng Diyos, kumuha ka ng stick. At yung sanga na yan, na may mga kulay green, tuwing kakain sila, yung iba't ibang kulay na yon, kailangang makita ng mga tupa. Ay, hindi pala, mga tupa. Kailangan makita ng mga tupa. Hindi namamalayan ni Jacob na yung pagsunod niya doon sa instruction, pagsunod niya at pagturo niya doon sa instruction at ginawa niya ang instruction habang kumakain ang mga tupa, nakikita ang stick na yon, habang nakikita yung mga kulay, ang mga anak ng mga tupa ay nagkaroon ng batik-batik. Now, listen, ay nako, paniwala ka. Sa lahat ng imposible, itapon lang yung sticks sa tubig, biglang lulutang ang palakol ng pamputol ng mga kahoy. Mga kapatid, di mo alam, may himala ang Lord, lahat puputulin ang lahat ng di magandang nangyayari sa buhay mo. Di mo namamalayan sa buhay mo, ang buhay mo noong magulo na ayos na pala ngayon. Yung imposible na hindi magawa ng pera, ginawa ng Diyos sa iyo ngayon. Yung imposibleng hindi ka lulusog, ba't buhay ka pa rin hanggang ngayon? Yung imposibleng parang mamamatay ka na, pero hanggang ngayon, 10 years na, di ba nung magka-problema ka, ang sabi mo sa iyong sarili, Lord, katapusan ko na to. Ito na yata ang ikalanagot ng hininga ko. Pero after 10 years, ba't buhay ka pa? Di ba, ilang beses mo sinabi yan sa iyong sarili? Nung may problema ka na, talagang lampas tao, aabot langit na lang yata. Ang sabi mo, Lord, di ko kaya to. Kaya kata, di ko kayang tanggapin. Pamira ka. Pero saan ka makita? Ipinakita lang niya, saan ba nahulog? Saan ba nahulog? Alam mo ba, let's go out. Let's go out. Sabi mo sa iyong katabi, lumabas tayo. Huwag kang matenga. Tenga ka kasi dyan eh. Huwag kang matenga kung saan ka nandyan. Sabi rito, let us go to the Jordan. Kung doon lang sila doon sa small place, nagtyaga, pwede na to, masaya naman tayo. Pwede na kahit mahirap, basta masaya. Alam mo ba yung kahit mahirap, basta masaya. Alam mo, kahit naman talaga siguro bagoong, basta't masaya tayo, di ba? Pwede na yon. Tumigil ka, ha? Hindi ganyan ang buhay. Di ba? Kahit maliit bahay natin, basta totoo tayo. Iyari ka. Kaya hanggang ngayon, ganyan ka lang din. Okay, di ba? Basta nagmahalan tayong dalawa, basta totoo. Alam mo ba, pag may dumating na pangatlo dyan, kahit nagmahalan kayo, pag umiyak yan, sabi mo bang mag-fasting ka? Mag-fasting ka? Di ba? Alam mo ba, maging totoo ka, totoong mali eh. Yung pagkaging totoo mo, totoong kulang. Yung totoong kulang, di ba pwedeng totoong tama? Yung totoo na, tama pa. Hindi yung totoo nga, mali naman. Totoong mali. Asaan ka ba niyan? Totoong mabuti. Pero yung mabuti, eksakto ba? Ha? Totoong mabuti, kinapos naman ng sukat, kinapos ng kakayanan,
Pwede naman na kami niyan, hanggang dyan lang kami, pero sa loob, at the back of your mind, ang dami mong question mark. At pati simbahan, tinatanong mo pa, simba-simba, wala naman nangyari. Simba-simba, gano'n lang naman din. Ay, natama na lang dito. Pwede naman dito ako sa bahay, sa puno ng mangga, manalangin. Talaga naman, puspus pa ako. Darabasyan. May pa speaking in tanga. Kikibot-kibot ng labi mo na. Pero yung kibot-kibot ng labi, hindi na pala speaking in tongue, nagre-reklamo na. Itong kapitbahay namin. Dito tinatapon yung basura sa aming bakod. Lagi ako nagdadampot ng basura nila. Pero nanalangin lang yung sandali doon. Doon din yung nanalangin, doon din yung naglalapit. Kasi sabi niya, pwede naman sa bahay. Nakita mo ba ang sarili mo kung paano ka dapat lumabas dyan sa kinalalagyan mo? Ha? Imagine mo to. I will do. Okay, kung pwede, isamahan ng kami. Sabihin mo sa iyong servant, samahan kami. Pwede bang makasama? Buti nga sumama eh. At nang sumama ang lingkod ng Panginoon, at habang sila ay namumutol ng kahoy, alam mo yung putol ng kahoy, ito yung ikat mo yung lugar ng mundo mo. Yung mundo mo, kailangan maputol na yung mundo mo, saan nakatanim yan. Saan nakatanim kang mundo. Kailangan mo makita kung saan kang nakatanim na mundo. Kung ikaw ba'y nakatanim sa mundong kaisa ang Diyos, o ikaw ba'y nakatanim sa mundong kasama ang mga liko. Mabait naman sila, pero wala namang Kristo. Mabait naman sila, pero tingnan mo ang uri ng pamumuhay. Huwag kang malinlang at maduhagi. Sa mabait lang sila, pero yung pamantayan sa buhay ay hindi naman kaisa sa paniniwala kay Kristo. Mabait lang sila, mga kapatid. Hindi pa rin pinag-uusapan kung anong bait na meron sila. Ang pinag-uusapan, anong spirit na meron sila na kinilala ng mataas na pananaw si Kristo Jesus sa buhay nila. Totoo to. Alam mo ba, ang dami mo nang minahal. Minahal mo yung mabait. Di ba? Wag lang dami. Sige, isa na lang. Mabait yung sweetheart mo. Ang bait yan. Ang gwapo pa. Walang Kristo. Ito pa, sasabihin mo, dadalhin ko siya kay Lord. Nung magkatuluyan, nadala ba kay Lord? Hindi mo na nga nadala kay Lord, nagdala ka pa ng anak. Hello? Sabi mo, hindi ikaw yun ha. Kasi yung sabi ni Pastora nung nakaraan, kailangan matuto kayong ng apoy. Apoy sa langit, apoy sa baba, apoy sa langit. Para pag bumaba ang apoy, ay talagang matutupok lahat ng kasalanan. Kaso lang, inalis naman yung Y. Anong dala? Nasaan ang apoy? Ano ba yan? Bakit napakahalaga ang enlargement? Kasi ang heart is the seat of emotion, will, and thought. Ang heart is the seat. Ito ay imbudo. Ito ay trono. Ito ang pinanggagalingan ng emosyon. Ito ang nakapaloob ng emosyon. Nakapaloob ang iyong will. Nakapaloob ang iyong diwa, thought. Yung will mo, yung iyong choices. Yung will mo na magdesisyon sa iyong sarili. Yang puso na yan
enlargement of heart. Kaya nga napakahalaga, Lord, you shall enlarge my heart. Lord, you shall enlarge my heart. You shall enlarge my emotion. Yung aking emosyon ay matrained. Yung aking emosyon ay dapat alam ko kung saan ilugar. Yung aking emosyon ay dapat nakapaloob doon sa kalooban ni Lord. Yung aking emosyon. Sabi ng Matthew 15 verse 18, but those things which proceed out of the mouth came from the heart. Yang mga bagay na lumalabas sa labi natin, sa dila natin, sa ating mga bibig, ay mga galing sa puso. Now, ang puso ay seat or trono, set of emotion, will, and thought. Yung ating diwa, yung ating pagkatao, ay galing lahat sa puso. Come up from your life, from your heart. Lahat ng galing dyan ay galing yan sa puso. Kaya kapag wala pong encounter kay Jesus, kapag walang encounter sa Panginoong Yesus, tiyak na ang puso, pwede kang mabait, pero ang puso ay hindi po nakasunod sa Diyos. Kaya maraming mabait na sinungaling. Kaya maraming mabait na kunwari. Mabait sa labas, pagdating sa loob ng bahay, ewan ko lang. Dalawa ang kanilang identity. Sa labas, iba. Sa loob, iba. Hindi ka pa pagod ng paiba-iba. Imaginin mo yan, kapag hindi ka iisa, hindi manggagaling sa puso mo, yung mouth mo, hindi nanggagaling yan. Alam mo kung hindi tama ang pinanggagalingan, kaya kung gusto mong malaman ng isang tao, bantayan mo ang sinasabi. Gusto mo makilala ang isang tao, bantayan mo ang sinasabi. Our heart is the seat. Our heart is the center. Lahat ng aktibidades, lahat ng gumagalaw sa buhay mo, galing yan, lahat sa puso mo. Nai-imagine mo yan kapag ang puso mo ay kapos. Nai-imagine mo yan kapag ang puso mo ay makitid. Nai-imagine mo ba, magkaiba yung mind of the soul sa mind of the spirit? Mind of the soul and mind of the spirit. Halimbawa, ang tao, kapag itong mic na to, itong aking ginagamit na ito, at yung isang mic na yon, yung kapag kami magsasalita, iyan ay dadaloy doon sa amplifier. Dadaloy doon sa amplifier. At ibabato yan doon sa speaker. Alam mo ba, ako magsasalita ng tungkol sa Diyos, yung isang mic magsasalita ng tungkol sa masama. Maniwala ka, papasok yan doon sa isang lugar sa amplifier. At kung anong pumasok sa amplifier, yan ang lalabas sa speaker. Nai-imagine mo na dalawa ang pagkatao mo? Di mo ba maisip na kunwari sa isip mo, ito, may isip ka. Kaya sinasabi kong mind of the soul, magkaiba ang mind ng iyong soul sa mind ng iyong spirit. Ang mind of the soul and mind of the spirit, yung dalawang mic. Kaya dalawang entry point, dalawang gateway. Ito, ilayo ko tong mic na to, wala kang maririnig. At isang entrance ito para papasok sa amplifier. Yung isang mic, isang entrance or gateway, papasok sa amplifier. Now, mga kapatid, yung puso mo, ang seat of your emotion. Ang puso mo yung set of your will. Ang puso mo yung set of your diwa. Lahat ng galing sa puso, papasok sa soul area mo, mind, soul, at doon gagana ang iyong damdamin. Na-imagine mo kapag makitid ang damdamin mo? Alam mo, I love you lang ng asawa mo kanina. May nangyari lang na hindi, may nangyari lang na gumapang na ipis.
ginawa mo? Pati ipis hindi mo pinatay. Ipis lang yun, ha? Kanina, I love you mo lang, I love you, mahal. Nasunog lang yung naluto, nakalimutan. Kung ano nang lumabas sa dila mo, ikaw matanda ka, wala ka talaga magawa. Naniniwala ka ba? Kaya mo nasabi yun dahil yun ang nandito? Na-imagine mo kapag ang puso mo hindi lumago? Alam mo, minamaliit-maliit mo itong pagsimba-simba mo dito, nakakala mo lang, gusto mo lang makinabang, consumer ka. Na hindi mo napapractice kung anong ginagawa mo, na naririnig mo dito, hindi mo ginagawa sa bahay mo. Na-imagine mo ba ang buhay mo kung gaano kamiserable ang mga nakapaligid na nakakarinig sa'yo? Nagiging bukal ka ba ng pagpapala? Nagiging bukal ka ba ng buhay ng mga nakikinig sa'yo, sa paligid mo? At minsan pa, ay, mayroon na kaming church, mas maganda sa church nyo. Oo, maganda ang church nyo. Pero mukhang di maganda yung ginagawa mo. Nasaan ba yan? Parang di nag-match. Di nag-match. Kahit saan ka mapuntang simbahan, siguro walang kinalaman na simbahan sa'yo kasi ang may problema, hindi simbahan ikaw. Kaya kahit saan ka magpunta, wala kang kapupuntahan dahil walang lumago sa pagkatao mong panloob. Walang nangyari. Kaya tingnan nyo, palabas lang. Palabas, pag sinabing palabas, lahat, tandaan nyo po, pag manood kayo ng sine, lahat ng palabas, libre. Papasok ang may bayad. Kaya totoo po, lahat ng papasok may puhunan. Yes. Alam mo, pag pumasok ka sa karya ng Panginoon, sino nagsasabi sa iyong consumer ka? Makinabang ka lang sa pagpapala, pero ayaw mong maging pagpapala. Responsibility yun. Paano ka ba naging pagpapala sa asawa mo, sa mama mo, sa tatay mo? Paano ka naging pagpapala sa mga nakapaligid sa'yo? Huwag ka muna mag-isip ng iba. Kasi, ano sabi? But those things which proceed out of the mouth came from. Kaling lahat yan, nagbubukal sa puso. Sentro ang puso mo. Ito pa, pangalawa. The heart. Letter B, the heart is the storehouse. The heart is the storehouse. Ang puso mo, storehouse yan of good and evil. Kaya dito, mapapansin mo sa Luke 6:45, a good man out of the good measure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. Ito yung kanina sa taas, for our heart. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Lahat ng abundante na meron sa puso mo, ay iyan ang puso, doon nagbubukal lahat yan. Kaya sinasabi ng Bible, guard your heart. Guard your spirit. 2 Kings 5:26, heart means spirit. Guard your spirit. Kaya nga, good or evil, nandoon sa pagkataong panloob mo yan, nandoon sa spirit na nagbubukal, meron ka, kahit sabihin mong 10 taon ka nang nasa gawain ng Diyos, hanggang ngayon kunwari ka pa rin. Hey, hindi pinag-uusapang ilang taon ka, kasi ang maturity hindi taon bilang meron ka. Ang maturity ay nababase sa iyong pagsunod araw-araw sa Diyos. Kahit sabihin mong dumikit ka pa sa isang pastor. Lagi ka na kay pastor, kasama si pastor, kalama yung di lalo.
lalong maraming requirements i-required sa'yo. Totoo hindi? Daming requirements kasi makikita mo lahat, good, bad, and ugly. Makikita mo lahat doon kasi tao din yang kagaya mo. Lahat ng good, bad, and ugly makikita mo. Now, tanong, maturity, magsalamin. Salaminin mo. Ano ang trabaho ng salamin? Ang trabaho ng salamin, ipamukha ang mukha mo. O ano ang trabaho ng salamin? Ipamukha ang mukha mo. So ngayon, kapag ang salamin, nananalamin ka, pag tumagos sa kabila, anong tawag noon? Salamin din, di ba? Eyeglass, at tawag yung eyeglass. Tumatagos eh. Pero ano bang pagkakaiba nun, sa Tagalog? Parang pareho lang, mananalamin ka. Ito, salamin din naman ang tawag nito. Ano ngayon ang magkakaiba? Ngayon, pati tayo pare-pareho ngayon, lito. Talaga, sa Tagalog, isa, Sa English ay? Ito ay glass. Iyon ay mirror. Ayun, English ang Tagalog na, English na lang. Now, look at yourself at the mirror. Tagalog na. Pag-English talaga. Look at yourself at the mirror. So, from the mirror, galing sa... Yan ang sinasabi ko, Bisaya na naman. Mirror! Mga kabangers, kayong naririnig, nakikinig dyan, Hallelujah. Bantayan nyo yung English ko. Pero bantayan nyo si Lord. English ko kayo naman. Okay. So, from the mirror, ang mirror ay hindi magsisinungaling. Ang mirror, ipapakita niya ang iyong sarili. Now, pag nadikit ka sa mga tao, ganito kayo manalamin. Huwag niyong laging tingnan, lagi na lang. Kasi maturity ang pinag-uusapan. Maturity, huwag ka namang mag-store, huwag ka namang ilagay sa bodega ng puso mo ang masasama. Pero ang ating puso talaga ay storehouse, bodega talaga siya. Storehouse of what? Of good or evil. Kaya nga, ang difference talaga, ang pagkakaiba naman talaga ay yung isa, yung thinking pattern ay nakabase sa mundo. Yung isa naman, ang thinking pattern ay nakabase sa isipan ni Kristo. Yan ang pagkakaiba. Yung storehouse na ito, ay ano po ba ang nakaimbak na mas marami dyan? Yan ba yung pinapakain ba ay ang bagay tungkol sa Panginoon? Ang iyo bang laging pinapakain ay yung bagay tungkol sa gawain ng Panginoon? Ang iyo bang laging dinidiligan sa buhay mo ay ang gawain na gawa ng Panginoon? O ang dinidiligan mo sa buhay mo ay ang gawain ng akaaway? Si Jesus ba ang madalas mong pinagyaman sa storehouse mo na yan? Yan bang inimbak mo sa bodega ng puso mo ay nakaimbak dyan ang goodness, love, joy, peace, kindness, self-control, yung fruit of righteousness sa Philippians 1:11. Yan ba ang nakaimbak sa bodega ng iyong puso? Alin ba dyan ang nakaimbak? Kasi ang puso at ng isipan ay magkakaiba kung paano silang nag-function. Magkaiba yan kasi yung ating makikita, yung puso, inclination ang pagkakaiba yan. Saan niya nakakiling? Nakakiling ang puso mo kung saan niya nakakiling yung ka maging. Ulitin ko, saan ka nakakiling yun ka maging. Halimbawa, paano ba? Inclination. Pag ang puso mo nakakiling sa puro cellphone, anong laging nasa isip mo? Cellphone. At yung kiling ng puso mo puro sa cellphone, pag-aaralan mo lahat ng uri ng cellphone. iPhone 18, iPhone 19, iPhone 20. Wow, mas advanced ako sa inyo ngayon. Hallelujah. Yung isa naman, S27, S29, S32.
Ah. Ah? Meron dito, pangalawa namang inclination o killing ng puso ay puro namang computer. Ano ang lagi sa isip niya? Computer, 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 ilang RAM, ilang ganito, ilang ganyan. Puro aral sa computer. Kasi kung saan ka nakakiling, yung ka maging. Kung saan nakakiling ang puso mo, sino ang Tagalog niyan, inclination niya? Kung sinong matimbang sa puso mo, nandoon ang ginagawa mo. Kita mo, na-imagine mo ba kung ang puso mo ay storehouse? Na-imagine nyo ba lahat kung ang puso mo storehouse? Bodega yan. Diyan nakaimbak ang gustong iimbak. Kaninong gusto ang gusto mong iimbak? Kailangan mo maintindihan kung si Jesus ang nakaimbak dyan. Number 2, we need to participate with God-given purpose. Kailangan natin mag-participate with God-given purpose. Alam mo ba, yung God-given purpose is to serve and build His people. To serve and build these people. So kanina, there's a need of enlargement. Kasi bakit? Because your heart is the seat of your emotions, will, and thoughts. And your heart is what? The storehouse. Yung storehouse, kailangan kung bodega yan, palawakin mo ang iyong bodega nang sa gayon marami kang mailalagay sa bodega mo. At mataas ang iyong capacity at emosyon na capacity magmahal. Hallelujah. Kahit nakakainis. Ito, kitang-kita mo na yung nakakainis. Sabihin mo pa rin, mahal. Pero nag-aalboruto na loob, mahal. Pero kailangan mong i-practice. I-practice. Sabi mo sa iyong katabi, mag-practice tayong magmahal. Ayaw nyo yatang makinig. Meron ba kayo naririnig? Oh, mahal na mahal, Brother Ben. Alright. Dahil storehouse yan, dito ako magtatapos ha. Participate. Sabi natin, participate. My need for enlargement is to participate. Participate. My need for enlargement. Mag-participate ka. Alam mo ba, i-commit mo ang buhay mo. Ilagay mo ang buhay mo sa puso ni Lord. Sabi ni ng Bible, ni Elisha, please let us go to the Jordan and let every man take a beam from there and let us make there a place where we may dwell. So he answered, go. Sabi ng mga servants, he answered. Sabi ng lingkod ng Diyos, go. So sabi dito, ito yung letter A, 1 Corinthians 3:9. For we are God's people. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. So ibig sabihin, ang tinutukoy dito na building His purpose is no other than your personal life. Alam mo ba, enlargement, personal life, yung personal life mo, paano mo pinapatayo yan sa buhay ni Kristo Jesus? Paano mo ba tinanggap si Kristo Jesus sa buhay mo? And the second one, itong church, local church. Yung Bible nagsasabi, in whom you also are being built together for a dwelling place in Ephesians 2:22. Built together for a dwelling place of God in the Spirit. Dwelling place. Alam mo ba kung mag-participate ka kasi ikaw yung binubuo dito. At yung iyong pagbibigay ay expression ng iyong obedience. Ang iyong pagbibigay, yung generosity mo, ay expression na pinapalawak ni Lord ang iyong inheritance.
expression na ikaw yung pinagpapala. Meron nga akong binigyan kagahapon. Ayaw niyang tanggapin. Ang sabi ko sa kanya, tanggapin mo ito, huwag mong pigilin ang pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Ayaw niyang tanggapin. Sabi ko, tanggapin mo to, huwag mong pigilin ang pagpapala ni Lord sa buhay ko. Ibig sabihin, yung generosity mo, sabi ng 2 Corinthians chapter 9, to those who gave sparingly, and the Lord also sparingly blessed. Pag sinabing sparingly, comes from the word spare. Spare. Pag sinabing spare, ano yon? Sobra lang. Sobra lang. Sobra sa bill ng kuryente ko, sobra sa bill, kaya ito yung bibigay ko kay Lord. Pero kapag yung nagbigay generously, ang salitang generous ay hindi po yan galing lang sa isip na sobra. Ang salitang generous ay galing yan sa puso. Attitude ng puso. Ugali ng puso. Kaya ito yung for you who are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. So ikaw yung dwelling place. Ikaw ay nag-o-honor sa Diyos sa iyong mga kayamanan. Ikaw ay nag-o-honor sa Diyos sa mga taong nakapaligid sa iyo. I-honor mo ang Diyos sa pamagitan ng pag-expand ng iyong pag-ibig, pagpupuno sa mga hallelujah. Ang dami mong pagpupunuan eh. Sabi ni Pastora kanina, sa mag-ina, ngayon nagtitiis ka para sa iyong sarili. At balang araw, magsisimula, pag pinagpala kayo, kayo naman ang magtitiis para sa iba. Di ba napakagandang word yun? Magtiis ka para ngayon sa iyong sarili, magsikap ka, tiis ka, susunugin mo ang kilay mo, pagkatapos pag natagpuan mo ang iyong pangarap, at kapag nakuha mo na ang iyong pangarap, kung ikaw ay nagtiis sa iyong sarili, magsisimula ka rin pagtiisan ang iba, paanong tulungan silang mangarap na kagaya mong tinulungan ding marating mo ang iyong pangarap. Di nyo ba alam na part yan ng enlargement? Di nyo ba alam na part yan ng expansion? Hindi nyo ba alam na yan ang gusto ni Lord sa iyo? Hallelujah. Sa madaling sabi, you need to catch the fresh move of God. Catch the fresh move of God. You have to cross over. Cross over to the other side. Doon sa Matthew 5, di ba? Dito, Matthew 8, di ba? Na tayo ay tumawid sa kabilang dako. Kailangan kang tumawid. Kasi ang enlargement, kailangan mong mag-increase. Kailangan mong tumawid. Kasi sa Isaiah 54, enlarge the place of your tent and let them stretch. Let them stretch out the curtains of your dwellings. Stretch out the curtains or the covering of your dwellings, your house. Do not spare. Length your cords and strengthen your stakes. Ibig sabihin ng enlarge means begin to dream. Ibig sabihin ng enlarge means begin to dream. Plan for growth. Increase in every area, in all aspect. Spirit, soul, and mind. Increase. At yung enlarge means yung impact. Magdala ka ng impact sa kahit kaninong tao sa paligid mo. At mag-increase din ang iyong pag-ibig. Increase po yan. Mag-increase yan. Mag-enlarge ang iyong pag-ibig. Mag-enlarge. At ang salitang stretch, no increase without a stretching.
No increase without a stretching. Kasi, stretching. Sa palagay mo, ang stretching ba masarap? Stretching is painful. But miracle comes in the stretching as you reach out beyond your limit. Ang miracle, kapag ready ka magpa-stretch, magpabatak, magpabinat, magpabunot, magpa-train, magpatanim, magpa-prone, ready ka dyan. Yan ang isang opportunity mag-i-enlarge ang iyong capacity. Kaya sinasabi ng Panginoon sa Acts 3, ano ba, di ba? Anong area sa buhay mo that holding you back from? Ano ba ang area sa buhay mo na kailangan mong isurrender? Ano bang area sa buhay mo na kailangan mong batakin? Kailangan mong ipabatak sa Panginoon. Ano bang area sa buhay mo na, Lord, expand mo naman ang aking pangunawa, ang aking knowledge. Lord, palawakin mo naman ang aking pangunawa. Maunawaan ko talaga ito. Sabi ni Paul, Lord, buksan mo ang mata ng pangunawa ko. Lord, give me the eyes to see. Give me the ears able to hear. Give me the understanding to know it. Give me the understanding tungkol sa ginagawa mo sa buhay ko. Itong wilderness na ito, itong kawalan na ito, itong kakulangan na ito, itong mga kinakaharap ko, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Ano ba area sa buhay mo na pumipigil sa iyo? Kaya balik ka sa Panginoon. Balik ka. Lapit ka. Sa Acts 3:19, repent therefore and be converted, that your sin may be blotted out. Itong maganda, so that times of refreshing. Sabi natin, times of refreshing. Pag sinabing repent, be willing to change. Be willing to change your mind, your heart, and your whole being, your spirit. Change of mind, change of heart, change of whole being, and allow God to be the final say. And at sabi niya, times of refreshing may come from the presence of the Lord Jesus. Hallelujah.